gaano ba siya ka-importante sa ICC. Abay, napakahalaga niya. Napakahalaga ng testigo. Inaasahan na magiging mahalagang saksi si dating Police Colonel at PCSO General Manager Ruina Garma sa paglilitis sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kampanya laban sa iligal na droga. Ayon kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga abogado ng War on Drugs Victims, ang testimonya ni Garma ay hindi lamang magpapatibay sa anggulo ng pag-uutos na pumatay. Ito ay maglalanta din anya sa sistema ng pagpupondo sa likod ng extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulo. Batay sa pahayag ni Garma, may common plan ng pagpapatay. Ang testimony ni Garma ay pinunduhan niya ang pagpatay. So nakompleto na buo ngayon yung ebidensya ng prosekusyon na una, may common plan na patayin ng mga adik. Isiniwalat nito na mayroon umanong reward system o ibinibigay na pabuya sa bawat mapapatay na drug suspect. Dahil dito, pinaniniwala ang naging talamak ang pagpatay maging sa mga inosente para lamang makakuha ng pera. Itong kay Garma, hindi niya lang in-order, hindi niya lang in-encourage, kundi pinondohan niya pa. So, malaking bagay yan kasi it shows na may intention talagang pumatay and in fact, nagpondo pa sa pagpatay dito sa drug war. Ang malaking halagang ginamit sa operasyon ay hinihinalang nanggaling sa mga confidential funds ng gobyerno. Bagamat nahaharap din sa mga akusasyon si Garma, itinuturing siyang isang whistleblower na may direktang kaalaman sa mga nangyari sa loob. Binigyang din ni Attorney Colmenares na walang sapat na motibasyon para magsinungaling ang dating police official, lalo na't lalong malalagay sa panganib ang kanyang buhay kung gagawa lamang siya ng kwento laban sa dating Pangulo. Sa mga korte natin, ang isa sa pinaka-credible na ebidensya, ang whistleblower. Yung galing sa loob mismo, kasi kita niya eh. Kita niya ang nangyari, personal knowledge niya, kaya napakalakas niya. Lalo na itong panahon ni President Duterte. Bukod sa dating Pangulong Duterte, nabanggit din sa mga dokumento ng ICC ang pangalan ng 8 matataas na opisyal kabilang sina Senator Ronald Bato de la Rosa at dating Philippine National Police o PNP Chief Oscar Albayalde. Sa confirmation of charges hearing, itinanggi ng kampo ng dating presidente ang pagkakaroon ng common plan. Walang ebidensya na direktang magtuturo sa dating Pangulo sa mga kaso. Has the prosecution shown substantial grounds to believe that Rodrigo Duterte's implementation of its fantasy criminal scheme was of such a nature that the murders detailed in its 49 charged incidents would have ensued as a virtual certainty in the ordinary course of events, and that he foresaw that they would occur as a virtual certainty in the normal course of events. Sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas sa ICC, binigyang diin na may obligasyon pa rin ang bansa sa ilalim ng Rome Statute na makipagtulungan sa mga kasong nasimulan bago ang withdrawal. Ang testimonya ni Garma ang inaasahang magsisilbing tahi para mabuo ang matibay na ebidensya ng prosekusyon sa gagawing paglilitis sa dating Pangulo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.